Ng lokal ng pamalaan at mga residente ng Guimaras Island na muling makabangon matapos ang trahedyang sinapit ng maganap ang oil spill sa naturang isla. Narito ang unang bahagi ng special report ni Paulo Capino. Noong August 11, naganap ang pinakamalaking oil spill ng Pilipinas sa karagatan malapit sa Guimaras Island. Lumubog ang MT Solar 1 oil tanker na kinontrata ng Petron habang dumadaan ito sa Western Visayas. Agad na tamaan ang oil spill sa mga bayan ng Nueva Valencia, Sibunag, San Lorenzo at Buenavista sa probinsya ng Guimaras. Isang buwan matapos ang aksidente, nananatili pa rin sa mga evacuation areas ang mga residente ng ibang mga barangay. Noong isang linggo, pinagbabawalan pa rin ang mga tao sa barangay Lapas na manirahan sa baybayin dahil sa maaaring idulot na panganib sa kanilang kalusugan. At kahit may mga relief goods silang natatanggap, meron silang ibang hiling sa lokal na pamahalaan. Sana mabigyan kami ng aming mabigyan kami ng aming pangangailangan. Dahil hindi naman kami makapang sa laot, hindi na kami makapangisda. Kailangan nabigyan ng livelihood ang mga tao na apektado. Yun na lang hinihingi namin. Kaya isang solusyon na naisip ni Guimaras Congressman Edgar Espinosa ay ang magpatupad ng livelihood project. Sinisimula na ngayon ng kongresista ang pagpaparami ng mga baboy, manok at kambing para ipamigay sa mga taong labis na apektuhan ng oil spill. Binabalak din niya na magbigay ng pananim bilang alternatibong mapagkakakitaan ng mga mangingisda. Pero para kay Guimaras Governor Rama Nava, mahirap magpatupad ng mga polisiya sa mga apektadong barangay habang walang rekomendasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Self-sustaining na ito para hanap buhay na nila sila na mga parang na nila ito, yung kung baga i-anuhan natin sila, i-start up natin sila pagkatapos pag na na sila, iwan natin sila kanila na tatayo na sila sa kanilang they can stand on their own. From fisher folks to fish vendors, to traders, and the forward-backward linkages of this industry are affected. Unti-unti nang nauubos ang langis dito sa Barangay Lapas. Pero hiling ng mga residente, sana magkaroon ng isang pangmatagalan na livelihood project para pag makabalik na sila mula sa mga evacuation center, bumalik sa normal pati mga hanap buhay nila. Mula dito sa Guimaras, kasama si cameraman Ruel Tubumbano at Willie Garancial para sa Newswatch Action Balita, ako si Paulo Capino. Lining possible alternative livelihood sources for the victims of the MT Solar 1 oil spill. More on this from Paulo Capino. More than a month after oil spilled in Guimaras, residents of various barangays are still living in evacuation centers and depending on relief goods. The coastal barangay of La Paz is one of the hardest hit. Sana mabigyan kami ng aming mabigyan kami ng aming pangangailangan. Dahil hindi naman kami makapang sa laot, hindi na kami makapangisda. Kailangan nabigyan ng livelihood ang mga tao na apektado. Yun na lang hinihingi namin. This is why Guimaras Representative Edgar Espinosa is planning to distribute pigs, chickens and goats to the residents affected by the disaster. He says this would give Guimarasnons alternative sources of livelihood while the province recovers from the oil spill. Espinosa is also planning to provide high-value crops to fishermen. Kung crisis ito, lang naman ito kailan nakadapa ka di ba? Pakadapa ka, magbangon ka tapos takbo ka naman. Ganun naman yung buhay. Guimaras Governor Rama Nava, however, stressed that it would be difficult to set policies for the residents without recommendations from the national government agencies. From fisher folks to fish vendors, to traders, and the forward-backward linkages of this industry are affected. In a few weeks or in a month's time, residents will have to go back here in Barangay La Paz from the evacuation centers. They meantime request the local government to provide livelihood projects so that when they go back, they can start working and go fishing again.
From Guimaras with cameramen Luel Tubong Banwa and Willie Gananshal reporting for Newswatch, Paulo Capino, RPN News. And still ahead on